Kumbaga, naaambunan ka ng kanyang status, naaambunan ka ng kanyang pagiging successful. Hindi mo kailangan maging high value woman para makahanap ka ng lalaki magtataguyod sa'yo. Dahil ang lalaki, mas prepare ang simpleng babae, maganda, sexy, at very fucking feminine. Kaya nga ang mga babae, may problema pag hindi nila kaya mag-retain ng mga kalalakihan sa buhay nila. Napakasimple. Ang mga babae naghahanap ng security or survival value sa isang lalaki. Hindi ko gets yung discussion na bakit bihira lang daw sa mga babae yung willing mag-date ng broke men na gusto establish na. Hindi ko lang siya gets kasi nung broke naman din ako, hindi rin naman ako nagde-date. Kasi di ba when you enter a relationship, you are committing to a responsibility. So you have to afford that responsibility. Okay, I know may ibang magsasabi dyan na iba naman kasi yung pagiging broke ng babae sa lalaki sa relationship. Okay, sige. Let's include that fact in the narrative. Well, But the main narrative. point here is if I'm not the best version of myself yet, especially committing to that kind of responsibility, then hindi ko pipilitin yung mga tao na tanggapin yung version ko na yun. At lalong-lalo na hindi ako magagalit sa kanila sa hindi nila pagtanggap nun. Instead of looking for the right person, I'll be the right person first. If I want a high-value partner, then I have to be a high-value partner too. Yun lang, random thoughts. Dito ang random thoughts yun, pinag-isipan mo yun. Okay, hindi rin namin magets, ma'am, kung ano yung sinasabi mo. Unang-una, may papel tayo pagdating sa relationship. Ang papel ng lalaki is mag-provide at mag-protekta sa inyo. Okay? At yun ang mga prepare ng karamihan mga babae. So the way how she explain things, parang ibig niya sabihin is dapat 50-50. Or pag ang babae walang pera or walang kayang i-provide financially, huwag ka na rin makipag-date. Dito ako nagtataka, bakit ginagawa ng mga babaeng example yung sarili na pagdating sa dating? Di ba? Well, okay lang naman. Pero hindi mo pwedeng sabihin yung experience mo, experience din ng mga ibang kababaihan. So kung ikaw, hindi ka nakikipag-date dahil wala kang pera or wala kang trabaho or hindi mo prepared na makipag-date pag wala kang pera or wala kang trabaho, ikaw yun, di ba? Pero ang mga babae, prepare talaga nila yung mga lalaki na may kayang i-provide. Ulitin ko, iba yung papel mo sa relationship at iba ang papel ng lalaki sa relationship. Ang papel mo sa relationship ay yung maging feminine ka para mas ma-retain mo yung lalaking pumili sa'yo or nagbigay sa'yo ng relationship. At eto pa, tandaan nyo ladies, ang lalaki, wala kaming pakialam kung maging successful man kayo o hindi. Dahil ang karamihan mga lalaki, mas prepare nila o mas pinipili nila yung babae na talagang magre-reciprocate sa kanila. Wala sa amin kung magiging successful ka o hindi. Dahil at the end of the day, kami ang magpo-provide at magpo-protekta sa'yo. When it comes to dating, it's obligation ng isang lalaki na magbayad ng date, magbayad ng travel nyo pag naging kayo na, or magregalo sa inyo pag talagang naramdaman niya na ikaw yung babaeng hinahanap niya. Kaya wag mong sabihin na hindi mo magets or hindi mo maintindihan. Napakasimple. Ang mga babae naghahanap ng security or survival value sa isang lalaki. Or yung naghahanap sila ng lalaki na gusto nilang makapag-provide sa kanila or yung mga lalaki na pwedeng magtaguyod sa kanila. So nag-i-start yun sa makita ng babae na yung dumidiskarte sa kanya, meron talagang pera or kaya siyang buhayin pag naging sila na. Ngayon, kung hindi mo pa rin magets, tumingin ka sa kapaligiran mo. Or pwedeng mas naniniwala ka na dapat 50-50. Tandaan nyo ladies, iba ang pinoprovide ng babae pagdating sa relationship. Nandyan yung aalagaan mo, pag nagkapamilya kayo, aalagaan mo yung asawa mo, yung mga anak nyo, at ikaw yung magpapakita ng pagmamahal sa pamilya most of the time. At ang lalaki, nasa labas lagi, naghahanap buhay, kumbaga nagsusumikap para may maipundar sa inyo or may mapakain sa inyo. Kaya ang mga babae, mas prepare yung mga lalaki na talagang meron ng ibubuga. Alright? Well, syempre, depende pa rin sa babae yan. Kung ikaw, kagaya mo, naniniwala ka sa 50-50 relationship or ayaw mo magjowa pag wala kang trabaho, then go. Diba? Pero may mga babae na kahit walang trabaho, kahit walang pera, wala silang pake. As long as meron dumidiskarte sa kanila, kikilatisin nila kung itong lalaki na to kaya siyang buhayin, sasama siya. Karamihan ng mga lalaki hindi tumitingin kung gaano ka ka-successful. Ang tinitignan ng mga lalaki or karamihang lalaki is kung paano ka mag-respond, kung paano mo siya irespeto, kung paano ka maging feminine sa harap niya, at kung gaano ka talaga
kababaeng babae. Yun ang pinakamahalaga at yun ang tinitignan ng bawat kalalakihan. Wala kaming pakialam kung wala kang trabaho. Men can date down, okay? Ladies, we can date down. Kaya namin makipag-date kahit sa mga babaeng, alam mo yon, hindi nagtapos ang pag-aaral, pero alam mo yon, nakikitaan namin na talagang magiging mabuting ina ng aming mga anak or magiging mabuting girlfriend. Or hindi siya magte-take advantage sa amin. Gets? Mas pipiliin namin yon kaysa sa mga babae na yes, successful ka, mapera ka, maganda ka, pero lagi mo naman siya binabara. Lagi mo naman siyang pinapafeel sa kanya na he's not enough. Lagi mo naman siyang tinetest. Lagi mo naman siyang sinishit test. Di ba? Kaya nga ang mga babae, may problema pag hindi nila kaya mag-retain ng mga kalalakihan sa buhay nila. Why? Kasi ang lalaki, napakadali pasayahin, napakadali i-please. Kaya sa relationship na hindi nagtatagal at ang reason dahil na-bored ang babae, ibig sabihin wala siyang idea kung paano talaga mag-retain ng lalaki sa buhay niya. Okay? Ulitin ko, hindi mo kailangan maging high value woman para makahanap ka ng lalaki magtataguyod sa'yo. Dahil ang lalaki, mas prepare ang simpleng babae, maganda, sexy, at very fucking feminine. Okay na kami doon. Hindi namin kailangan na napaka-successful mo para masabi namin na ikaw yung karapat-dapat sa relationship na ibibigay namin. Yung mga sinasabi nyong ganyan na kailangan maging high value woman ka, pride nyo na yan. Pero ang totoo naman, mahirap maging high value woman kung wala ka sa tabi ng high value man. Gets? Kaya hindi mo kailangan maging high value woman para makahanap ka ng high value men. Okay? Uulitin ko, men can fucking date down. Okay? Kaya namin makipag-date kahit sa simple or pinakasimpleng babae as long as pasok siya dun sa criteria na hinahanap namin. Especially yung very feminine, maganda, maayos, malinis, at walang questionable past. Okay na kami dun. Kahit wala pa siyang trabaho or kahit sa fast food man siya nagtatrabaho, we don't fucking care. Alright? Kaya hindi mo kailangan maging high value na babae. Dahil unang-una, hindi ka magiging high value woman kung hindi mo boyfriend or hindi mo asawa ang high value man. Okay? Kumbaga, naaambunan ka ng kanyang status, naaambunan ka ng kanyang pagiging successful. Gets? Kaya ang babae may dalawang options para maging successful. Una, para sa sarili niya, gumawa siya ng paraan, magsumikap siya para maging successful siya. Pangalawa is makahanap siya ng lalaking successful na pwedeng magtaguyod sa kanya at magbigay ng lifestyle na gusto niya. Okay? Ulitin ko, hindi rin namin magets kung saan nanggagaling yung sinasabi mo na hindi mo magets bakit mas prepare ng babae yung mga lalaki na finished product na. Okay, so yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be fucking mysterious mga ropa.